Sa gitna po ng pagbaba ng presyo ng XRP ngayong linggo, lumitaw po ang tatlong malalaking kaganapan na posibleng magbago sa direksyon ng presyo ni XRP. Ang mga ito ay may potensyal na muling magbigay sigla sa crypto market at maihatid ni si XRP sa panibagong taas. Alamin po natin kung paano ang bawat isa sa mga ito ay maaring makaapekto sa presyo at kung ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano ang Ripple RLUSD at bakit po ito mahalaga. Isa po sa mga pinakamalaking inaasahang project ni Ripple ay ang launching ng RLUSD. Isa po itong stablecoin na nakapeg o nakadikit po sa value ng US dollar na fiat currency. Ang stablecoin na ito ay nakatakdang palakasin ang kakayahan ni Ripple sa mga institutional payments. Ayon po sa mga eksperto, ang RLUSD ay hindi lamang po magpapataas ng tiwala kay Ripple bilang isang leader sa cross-border payments, kundi magdadagdag na rin din ito ng utility o gamit para sa mga para kay XRP bilang bridge currency. Ang pagkakaroon po ng stablecoin sa ecosystem ni Ripple ay isang game changer dahil nagbibigay po ito ng tiyak at stable na halaga sa mga transactions. Sa simpleng salita, kung gagamitin po ang RLUSD bilang bahagi ng payment system, tataas po ang liquidity at demand para kay XRP. Ang liquidity ay mahalaga dahil ito po ang nagtatakda kung gaano kabilis at kadaling ma-convert ang isang crypto tulad ng XRP sa fiat money o iba pang digital assets. Bilang isang Pinoy investor, ang stablecoin tulad po ng RLUSD ay pabor dahil maaari pong mas mapadali ang pagpasok ng mga institutional remittances gamit ang blockchain technology. Isipin na lamang po natin ang mas mabilis at mas murang pagpapadala ng pera mula sa ibang bansa gamit ang ecosystem na ito. Ngayon ay ano naman po ang XRP at paano po ito mapapataas ang presyo ni XRP. Yeah. Ang Exchange Traded Fund o ETF ay isa po itong regulated product na nagbibigay daan sa mga mainstream investor na mag-invest kay XRP nang hindi po direktang bumili nito. Ang mga malalaking kumpanya tulad po ng BlackRock at WisdomTree ay kasalukuyang nagkakain ng mga applications para sa XRP ETF. Kapag naaprubahan po ang mga ito, inaasahan na mas maraming institutional investors ang papasok sa market ng XRP. Yun ay bakit po ito mahalaga? Ang institutional investments ay karaniwan pong malalaki ang kapital na dinadala nila, kung saan ay maaari pong magdulot ng malaking pagtaas sa demand at presyo ng XRP. Kung ikukumpara po sa nangyari kay Bitcoin nang maaprubahan ang spot ETF nito, malaki ang posibilidad na magkaroon po ng kahalintulad na epekto kay XRP. Para sa isang average na Pinoy trader, ang pagkakaroon po ng ETF ay nagdadala ng mas malaking tiwala kay XRP dahil ito ay mas regulated at mas transparency. Isang bagay na importante para sa mga naghahanap ng long-term investments. Ngayon ay makakapagpabago ba ng laban ang settlement sa kaso ni Ripple, sa kaso po ng Ripple versus SEC? Ayan. Ang legal po na laban sa pagitan ni Ripple at ng US Securities and Exchange Commission or SEC ay isang pangunahing balakid na matagal na pong bumabalot kay XRP. Gayunpaman ay may mga indikasyon na posible pong magkaroon ng paborableng sentiment matapos ang pag-upo ng bagong administrasyon sa Amerika. Kung ang settlement po ay maging pabor kay Ripple, mawawala ang regulatory uncertainty na matagal na pong bumabagabag kay XRP. Ang kalinawan na ito ay magbibigay daan sa mas maraming kumpanya at financial institutions na gamitin si XRP, kung saan ay natural na magpapatas ng demand at presyo nito. Sa pananaw po ng isang Pinoy investor, ang kasong ito ay simbolo ng kung gaano po kahalaga ang regulatory clarity sa crypto investments. Kapag malinaw po ang mga batas, mas maraming oportunidad ang nagbubukasan para sa mga lokal na negosyante na gustong pumasok sa crypto market ng may tiwala.
Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni XRP. Yan ang tatlong mga kaganapang ito ay maaari pong magbigay ng mas positibong pananaw kay XRP. Una, ang RLUSD ay may potensyal na gawing mas mabilis at mura ang international remittances na isang malagang aspeto para sa maraming OFWs at sa kanilang mga pamilya. Pangalawa ay ang ETF ay maaari pong magdala ng mas mataas na kumpiyansa kay XRP, lalo na kung ito ay magiging available bilang isang regulated product or regulated financial product. At ang pangatlo, ang settlement ng kaso ng Ripple versus SEC ay maaari pong magdulot ng malawakang pag-adapt kay XRP na posible pong magbigay ng oportunidad para sa mas mataas na kita sa mga nag-i-invest dito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang mga developments na ito ay nagpapakita po ng kahalagahan ng technology at regulation sa paghubog ng kinabukasan ng cryptocurrency market. Habang hindi po tiyak ng magiging direksyon ang presyo ng XRP sa maikling panahon, malinaw na ang mga hakbang na ito ay patungo sa mas matibay at mas maayos na ecosystem para kay Ripple at XRP. Para sa mga Pinoy investor, ang mga ito ay nagsisilbing paalala na ang pag-invest sa crypto ay hindi lamang po tungkol sa pagtaya sa presyo, kundi sa pag-unawa sa teknolohiya, regulasyon at potensyal nito para sa pagbabago ng ating paraan ng pagninegosyo at pagbabayad. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.